Magandang araw sa inyong lahat mga ka-viewers. Welcome to my math tutorial. Bago muna tayo mag-proceed sa ating discussion, ay like nyo muna ang aking video na ito at mag-subscribe na sa aking YouTube channel. At huwag nyo na rin kalimutan i-click ang notification bell para updated kayo sa aking video na i-upload. Ngayon, ang ating i-discuss sa video na to is all about exponents. Integer exponents. Repeated multiplication can be written in exponential form. Sa integer exponents kasi ay repeated multiplication. Ibig sabihin, halimbawa, ito sa a times a times a times a times a. Pwede niyo siyang isulat sa exponential form na a raised to the fifth power. Ganun din sa negative 4 times negative 4 times negative 4. Pag sinulat din natin siya sa exponential form ay magiging negative 4 cube. Then ganun din sa 2x times 2x times 2x times 2x. 2x raised to the fourth power. Exponential notation. If a is a real number and n is a positive integer, ibig sabihin, pag a is real number, hindi siya pwedeng 0 or yun lang. At sa n naman is the positive integer. Ibig sabihin, ang n natin, pag positive integer is hindi siya negative. Pero mayroon ding exponent na negative number. So may method yun kung paano magiging positive. So ito muna, a raised to n is equal to a times a times a infinity to the a sub n, where n is the exponent and a is the base. So ang n natin is yung exponent, then yung a natin yung base to. Then the expression of a sub n is read as a to the n power. Pwede nyo siyang basahin na a to the n power pag exponent. Exponent can be also be negative. Yun na sinasabi ko kanina. Exponent ay pwede siyang negative. Pero in proper T3 below, be sure you see how to use negative exponents. Merong property number 3 kung paano isulat siya into positive exponent. Ito naman yung mga list of properties of exponents. Let a and b be real numbers, variables or algebraic expressions, and let m and n be integers. All denominators and bases are non-zero. Ibig sabihin, lahat ng denominators at bases ay hindi siya zero. Kasi pag nag-zero siya ay magiging 1 or undefined. So dito tayo sa property number 1. A raised to n is equal to a raised to m plus n. Property naman nito is the product property. Sa example na binigay dito is 3 squared times 3 raised to the fourth power, then yung exponent ay pinag-add. So magiging 3 squared plus 4. Then i-add yung exponent, magiging 6. Magiging 3 raised to 6. Then kinuha yung value ng 3 raised to 6, kaya magiging 729. So sa property number 2 naman,
a raised to m over a raised to n is equal to a raised to m minus n. Ito naman ay tinatawag na quotient property. Example, x raised to the 7th power over x raised to the 4th power. So, isusubtract yung exponent, kaya magiging 7 minus 4. Tapos, copy the base or yung tinatawag variable, kaya magiging x cube. So, a sub n ay a raised to negative n is equal to 1 over a raised to n or 1 over a raised to n. Ito namang property nito, tinatawag dito na negative integer exponent property. So, yung exponent natin dito is negative. So, may paraan dito para isulat. So, example sa property na ito is y negative 4 is equal to, pag sinulat natin siya ay magiging, gagamitan natin siya ng reciprocal, magiging positive yung ating exponent. So, magiging 1 over y raised to the 4th power. Pwede naman siya 1 exponent magiging 1 over y raised to the 4th power. A raised to 0 is equal to 1. A is not equal to 0. Property naman nito is zero exponent property. Kahit yung A natin is integer, magiging sagot na dito ay always 1. Then, A is not equal to 0. Ibig sabihin, hindi siya pwede magiging 0 ang A natin. So, example dito is x squared plus 1 raised to the 0. So, magiging sagot is 1 na lang. Kahit naka-binomial pa yan, naka-trinomial, naka-polynomial pa yan. Basta, ang exponent, may exponent na 0, ibig sagot doon is 1. Property number 5. 8 times b raised to m is equal to a raised to m times b raised to m. Ang property naman nito is the power property. So, example, 5x cubed is equal to 5x cubed times x cubed. So, kinuha yung value ng 5 raised to 3, kaya magiging 125. Then, copy the variable in their exponent. So, magiging x cubed. Kaya magisagot ay 125x cubed. So, property number 6 naman is a sub n tuloy. A raised to m times n is equal to a raised to m times n. So, ang property naman nito is tinatawag na, wait lang, power property siya. Example dito is y cubed raised to the negative 4. Yung exponent ita-times natin, kaya magiging 3 times negative 4. Different sign sila, kaya sagot is negative 12. Then, yung y raised to negative 12 ay pwede siyang i-apply sa property number 3 na magiging 1 over y raised to 12. Dito naman tayo sa property number 7. A over b raised to m. So, is equal to a raised to m over b raised to m.
Um, Example dito is 2 over x raised to cube is equal to 2 cube over x cube. So, when kinuha yung value ng 2 cube, kaya magiging 8, and copy the variable and their exponent sa denominator, kaya magiging 8 over x cube. The number 8, property number 8, absolute value property. The absolute value property of a squared is equal to the absolute value of a raised to the 2 power is equal to a squared. Sa absolute value siya sabi is lahat na nakikita yung negative, magiging positive siya. Depende sa sign kung nasa labas ba ng, pag nasa labas kasi ng absolute value yung sign na negative, ang mangyayari is yung sagot is negative. Pag negative, pag naging negative naman yung variable, yung base natin, tapos naka-absolute value, ang sagot nun is positive. So, example dito is the absolute value of negative 12 squared is equal to negative 2 squared. Magiging positive 2 siya kasi naka-absolute value. Then, to get answer, raised to 2 squared is equal to 4. So, ito yung mga properties of exponents na lagi nating tandaan. It is important to recognize the difference between expressions such as negative 2 raised to the 4th power and negative 2 raised to the 4th power. In close negative 2 open parenthesis raised to the 4th power, the parentheses indicate that the exponents applies to the negative sign as well as to the 2. But in negative 2 raised to the 4th power is equal to negative close 2 raised to 4 open parenthesis, the exponents applies only to the 2. So, open negative 2 close parenthesis raised to the 4th power is equal to positive 16, and negative 2 raised to 4th power is equal to negative 16. So, pag nakita nyo yung pag naka close and open parenthesis tapos kasama yung negative sign, ibig sabihin yung sign ay isasama sa pag-multiply. So, pag nakita niyo namang ganito ay walang parenthesis tapos may negative, ibig sabihin nun, yung sign ay hindi siya kasama sa pag-multiply, yung base lang. Yun ang sinasabi dito. The properties of exponents listed on the preceding page apply to all integers m and n, not just to positive integers as shown in the examples in this section. Example number 1. Evaluating exponential expressions. Letter A. Open negative 5 close parenthesis q squared is equal to negative 5 times negative 5. Dito sa letter A ay sinasabi dito is negative sign is the part of the base. Ibig sabihin, kasama siya sa pag-multiply. Negative times negative ay magiging positive. Then, yung 5 times 5 ay, sagot ay 25. Kaya ang sagot is
positive 25. Sa letter B naman is negative 5 squared is equal to negative 5 times 5. Dito naman sa letter B, as sinasabi dito, negative sign is not part of the base. Ibig sabihin, hindi siya kasama sa pag-multiply yung sign. Kaya, nanatili siyang negative. Then, times yung base. Kaya, ang sagot dito is negative 25. Sa letter C, 2 times 2 raised to the 4th power. Apply dito is yung property number 1, which is yung product property. I-add dito yung exponents na 1 plus 4. Tapos, sagot is 2 raised to 5. Then, kinuha yung value ng 2 raised to 5 na sagot is 32. So, dito naman tayo sa letter D. 4 raised to the 4th power over 4 raised to the 6th power. Property na ginamit dito ay dalawa. So, una mo nang ginamit dito is yung property number 2, which is yung quotient property. Isusubtract dito yung exponents 4 minus 6. Then, yung rule sa pag susubtract ay papalitan ng addition symbol, then yung second number ay papalitan din sign, magiging negative. So, ang sagot dito is 4 plus minus 6 is equal to negative 2. Bakit negative 2? Kasi ginamit yung sign ng kung ano yung mas malaking mas malaking number. Then, yung 4 raised to negative 12 ay pwede siyang i-apply sa property number 3 na magiging 1 over 4 squared. Then, kinuha yung value ng 4 squared, kaya magiging 16. Kaya ang sagot dito is 1 over 16. Example number 2. Evaluating algebraic expressions. Evaluate algebraic expressions when x is equal to 3. Dito naman sa sa example number 2 ay may binigay na ng value yung x natin. Kaya may mangyayari ay may substitution. May value na siya. Kaya letter A, 5x raised to the negative 2. And sa letter B, 1/3 times negative x cube. Solution dito, when x is equal to 3, the expression 5x raised to the negative 2 has the value of ginawa dito is pinalitan ng 3 yung x. So, ang solution natin dito is 5 times 3 raised to the negative 2. Then, in-apply dito yung property number 3, kaya magiging 5 over 3 squared. Then, kinuha yung 3 squared value, kaya magiging 9. So, ang sagot dito is 5 over 9. Dito naman tayo sa letter B. When x is equal to 3, the expressions 1 over 3 times negative x cube has value of dito din, ganun din sa ginawa sa letter A, sinubstitute din. Kaya solution dito is 1/3
times negative 3 cube. Yung negative 3 cube, kinuha yung value, kaya magiging negative 27. Bakit negative 27? Kasi yung exponent natin kasi is add, tandaan nyo to pala, pag multiply tayo ng negative signs, tandaan nyo, pag yung exponent natin is add, ang sagot nun automatic is negative. Pag even naman yung ating exponent, ang sagot naman nun automatic positive siya. Kaya dahil 3 is even, magiging negative sagot. Tapos yung negative 27 ay dinivide sa 3, kaya magiging negative 9. Ito, yan ang mga sagot sa letter A and letter B. Example number 3. Using properties of exponents. Use the property of exponents to simplify its expressions. Dito tayo, magsusolve tayo ng isolve natin tong apat ng given dito. So, una muna tayo is sa letter A, which is, isulat muna natin yung expression. A is equal to negative 3A B 4 times 4A mura ulit A natin A B 4 the fourth power times 4 A B cube negative cube. So una natin gagawin dito is gagamit nga tayo ng properties exponents. Gagamit tayo na properties exponents na product property siya. So ang solution is ipagsama muna natin lahat ng coefficient and the variables. Una muna tayo sa negative 3 times siya times 4, then sunod is times A, yung variable natin na A, tapos times siya sa isa pang A, then ganun din, ita-times din natin yung B 4 times B raised to negative 3. Isosolve na natin. So mag negative 3 times 4, different signs sila, kaya ang sagot is negative 12. Then
a times a, yung exponent ay ipag-add, 1 plus 1 is magiging 2, kaya mag-isagot is a squared. Then yung b raised to 4 times b raised to negative 3 ay different sign sila, so ang sagot is b magiging b lang siya kasi 4 plus minus 3, 4 plus negative 3 is sagot is 1. Then ginamit natin yung positive sign yung is yung 4 kasi malaki yun ang malaki. So ang sagot natin ngayon sa letter A is negative a squared b. Yun ang sagot. Sa letter B naman tayo, bura-bura, ating burahin. Letter B naman tayo. Letter B, sulat muna natin yung expression. B is equal to 2x y squared times raised to the cube. Yan. Dito naman sa letter B ay gagamit tayo dito ng product to a power property, which is yung property number gamit tayo property number number 5. Yan. Unahin natin ay yung exponential 3 ay distribute natin sa bawat term, kaya magiging solution ay 2 cube tapos times x, dahil may 1 dito kaya 1 times 3 is 3, then yung y 2 tapos i-times sa 3, then yun 2 cube is sagot dito is 8, then yung x cube ay kopyahin lang, then yung i-multiply natin yung exponent sa y, 2 times 3 is equal to 6, magiging y raised to 6. Kaya ang sagot ngayon is 8x cube y raised to 6. Yan ang sagot natin. So sa letter C naman tayo, dahil na solution na sagot na natin. Letter C, kopyahin natin yung expression. Magiging C is equal to 3a open minus 4a square 0. Yan. So dito naman sa letter C ay dahil 0 yung ating exponent, so yung negative 4a squared ay equivalent siya sa 1. So ang solution ay 3a times 1, magiging 1 na siya. So yung 1 ita-times sa 3, magiging 3, then copy yung variable na a. Kaya ang sagot ngayon is
3a. Sa letter D naman tayo, D is equal to 5x cube over y cube. So, dito naman ay apply din natin dito yung quotient to a power property. Yung exponent natin ay i-distribute about numerator and denominator. So, ang solution, magiging kilalabasan ay 5 squared times 3 times 2 is over y squared. So, pwede na natin siyang i-simplify na magiging ang 5 times 5 is sagot is 25. Tapos, yung exponent na x, times 3 times 2 magiging 6. Then, over y squared. Kaya ang sagot ngayon natin dito sa letter D is 25 x raised to 6 over y squared. Yan ang ating sagot. So, tapos na tayo. Example number 4. Rewriting with positive exponents. Rewrite each expressions with positive exponents. So, dito naman sa example number 2 ay gagawin natin positive yung mga exponents nila. So, ganito lang. Dito naman na tayo sa letter A. A is equal to x raised to negative 1. Dahil may negative yung exponent, ang gagawin natin dito is i-apply natin pa rin natin yung properties exponents. So, ang magiging solution ay is equal to 1 over x. So, ginamitan natin siya ng reciprocal, kaya ang sagot dito is 1 over x. Yan na po ang sagot sa letter A natin. So, sa letter B naman, kopyahin natin ang expressions. B is equal to 1 over 3x negative 2. So, ang magiging solution natin dito is pwede siyang isulat ng ganito, 1 over 3 1 over 3 then yung x natin is dahil para mawala tong negative ay magiging itataas natin, so magiging negative tuloy x raised to the second power. Yan. Then pwede na natin siyang i-simplify as written as x squared
over 3. Kaya ang sagot sa letter B is x squared over 3. Yan ang sagot natin. Next, sa letter C naman tayo. Letter C. Kopyahin natin yung expression. C 12 A cube B raised to negative 4 over 4 A negative squared B. So, dito naman sa letter C ay gagamit naman tayo ng anong property? Quotient property. Ano to? So, una mo nang gagawin, ang solution ay magiging 12. Magiging 12. Sulat muna natin into separation by separation. 12 over 4 times a cube, ima-minus siya sa negative 2. Yan. Then yung b negative 4. Then i-minus siya sa sa 1, minus 1. So pwede na natin simplify. Magiging 12 divided by 4 magiging 3 minus negative 2, yung sign papalitan ng positive, lahat positive. Kaya magiging 3 plus 2 is equal to 5, a raised to 5. Then negative 4 plus papalitan natin itong sign, magiging positive symbol. Then change natin yung sign ng ano natin, tawag na to minuend, kaya magiging negative 1, kaya magiging expression is negative 4 plus negative 1. So parehas silang sign, kaya i-add sila. Kaya ang sagot is B, negative 5. Then para mawala tong negative 5 ay pwede natin siyang isulat sa ganito. Magiging yung sa taas ay yung 3 a raised to 5 over sa baba yung b, tapos magiging positive na yung ating 5, yung exponent. So ang sagot dito is 3a raised to 5 over b raised to 5. Yan ang sagot natin sa letter C. Next ano naman, bura tayo. Bura muna. Yes, bura muna. Letter D naman tayo. Letter D. Three x squared over y is equal to negative 12. Yan. So, dito naman sa letter D ay una nating apply yung property, yung quotient to a power property.
letter D. I-distribute natin tong negative 12 sa bawat each term. Numerator and denominator magiging 3 negative 2 times s squared times negative 2 over y negative 2. So, pwede na natin siya i-simplify. So, 3 times negative 2 dahil negative yung sign natin kaya ang sagot ay 1 over apply muna pala natin dito yung quotient property. Ay, quotient tuloy. Negative exponent property kaya magiging 3 raised to 2 then ux i-multiply yung exponent nila kaya 2 times negative 2 magiging negative 4x x negative 4 then over yung ano natin y negative squared. So, pwede natin silang i-simplify. So, ito magiging one over 9 tapos yung negative x ay magiging 1 over x raised to 4. Then yung y natin sa denominator is negative yung exponent. So magiging sagot ay y raised to 2 magiging 2. Yan. Dahil pwede natin silang i-simplify. So magiging 1 over magiging 1 over lahat mo na ito y squared dahil times siya sa numerator magiging y squared tapos yung 9 times sa x raised to the 4th power kaya magiging 9 x raised to the 4th. Kaya ang sagot niya yon is y squared over 9x raised to the 4th power. Next. So, natapos na pala natin ang pagsusolve ay sa mga ka-viewers, sana nakakatulong ang video na ito sa inyo. Kung may katanungan o nahihirapan, ay huwag niyo kayong mahiya na mag-comment sa video na ito at maisasagot ko ito agad. Maraming salamat sa panonood at i-enjoy ang iyong pag-aaral.